Hello, mga love shoutout, mga lalabs, mga vayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi sa man sulok ng mundo. Mga love shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko po OFW sa Ranord, hello, mga love shoutout. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Ito na nga ba? Si Anton Lagdamio, ayun, nadamay. O isa pala siya sa dahilan kung bakit pinatawan ngayon ni DILG Secretary Binhor Abalos si Governor Edwin Hubahib ng suspension na 60 days kasi pala dahil kay Anton Lagdamio na Special Assistant to the President, yung asawa ni Don Zuleta. So rumisbak si Pangulong Duterte. Tinawag din si Anton Lagdamio na bangag. Deny. Sa lahat ng mga officials na nasa Malacanang na inupo ng bangag na si Presidenteng Bongbong Damonyor Marcos, kung mag-deny kayo na hindi kayo adik, magpa-drug test kayo dahil ito si Anton Lagdamio ay tawag dito. Public servant na rin to. Sinasahuran ito ng taong bayan. Kaya kung mag-deny ka man Anton Lagdamio, magpa-drug test ka sa Luneta. Isama mo yung adik mong presidenteng kaibigan na si Marcos John Damonyor, BBM, sa Luneta Transparent. Di po ba? Bakit nadamay siya at tinawag siya ni Duterte nung rumisbak siyang bangag? O, ito pakinggan po natin mga lalaki. Press conference sa Davao City halos ating gabi ng First District na si Pantaleon Bebot Alvarez na sinuspinde ng Malacanang si Governor Edwin Hubahib pagkatapos tumanggi ng gobernador sa hiling na wag na ituloy ang anti-charter change rally sa probinsya na nakaschedule sa darating na linggo, Abril 14, 2024. Ang paratang ay binitawan ni Representante Alvarez sa isang press conference sa Davao City halos ating gabi ng Huwebes, Abril 11, 2024 na dinaluhan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto lang na ako ipahibalo sa inyo ha. Before the incident no kaganina, two emissaries were sent to talk to Governor Hubahib, asking him na ayaw na ipadayon ng rally sa April 14 diya sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emisaris kini si Anton Lagdamio. Iniling di umano ni Special Assistant to the President na si Anton Lagdamio na kansilahin na ni Governor Hubahib ang April 14 rally dahil mapapahiya si Sap Lagdamio na dating kongresista ng Davao del Norte, pati na rin sila Tagum City Mayor Ray Uy at ang kanyang anak na si Vice Governor De Carlo Uy kung matutuloy ang rally. Pinaratangan ni At bakit sila mahihiya? Bilang isang Pilipino at part tayo ng pwede tayo magpalabas ng ating freedom of expression. Mayroon din tayong freedom of the press. So ngayon, bakit nasasabing mapahiya siya? Karapatan ng taga doon, taga Davao del Norte, maglabas ng kanilang saloobin. Ayaw nila sa tsa-tsa na term extension nung una, sabi nila, sabi ni Marcos, ni Martin Romualdez, and the rest of the Balasubas demonyo gang na mga bangag dyan sa Malacanang na economic provision lang. Pero sa katagalan, nabuking din sila na term extension dahil inutusan nila si Disbar na dating abogado. Ulitin ko na disbar na si Larry Gadon. Ngayon, ang sumulat si Gadon, kunwari, pero hindi natin alam, sumulat siya si kanino ba yung utos? Kay Marcos Jr., kay Lisa Aranita Marcos, at kay Martin Romualdez.
Tumulat sa Kongreso, sa Senado, si Gadon, nadagdagan yung term extension ng Congress. Kasali na gobernador, mayor, at senador. Dagdagan pa nga daw Gusto ni Gadon mag-yung 24, going 48. Dadagdagan pa ni Gadon yung mga kawatan na mga public official sa Pilipinas. Ganon, kaya na-dispar yung diputang Larry Gadon na yan Iba? Matindi din naman siya yung putang inang Larry Gadon na yun. Pero siya magmura. Murahin din siya. O yung kanyang mga pabubo-bobo. O sino ngayon yung na-disbar? Siya. Bakit siya na-disbar? Bobo siya. Malinaw. So ngayon, ano ba Anton Lagdamio? Yung totoo, nagmarsyalo na ba kayo through social media? Marsyalo na ba ang Pilipinas dahil tinatanggalan ninyo ngayon ng karapatan ang mga tao dyan sa Davao del Norte na maghayag ng kanilang saloobin or dahil supporter sila ni Duterte dahil kapag si Marcos Jr. ang mag-rally, kailangan pa niyang gumastos ng pira din ng taong bayan para dadami yung dadalo. Kagaya yung kick-off rally ni Marcos na gumastos ng 16 million para doon sa mga nag-concert, sa mga performer doon, mga singers, etc. Para lang, inutosan yung mga government officials, mandatory dumalo sa kanyang rally, kaya madaming tao noong January 28, di ba yun? 29, nung kasabay ng prayer rally ng Hakbang Maisog sa Davao. Samantalang yung Hakbang Maisog, legit yung mga tao doon, walang bayad. Samantalang kay Bongbong Marcos, may bayad na, kailangan talaga mandatory. Pupunta doon yung mga government officials. Otherwise, hindi sila sasahuran, yung iba tanggalin sa trabaho at walang benefits. Ganon kasahol ang balasubas na administrasyon ng bigong lipunan ni Bongbong Marcos Damunyor. Ngayon, ito si Jubahib. Kasi hindi man na mahawakan si Jubahib sa leeg. So, sino ngayon yung kanilang ipinalit? Yung oto-oto at himod point na Vice Governor ni Jubahib, yun yung inupo ni Abalos at saka ni Lagdamio. Dahil bakit? Oto-oto. Congressman Alvarez na nakatanggap ang mga naturang politiko ng malaking halaga mula kay House Speaker Martin Romualdez at magiging kahihiyan kung itutuloy ang rally. Dili daw ipadayon ang rally tungkol kay maulawan daw siya kay siya ang SAP taga Davao del Norte nang hambog siguro nga kaya niya kontrolon ang Davao del Norte. Unya, Pagsabi nito, ayaw niya yung payagan dahil nga taga doon si Anton Lagdamio daw sa Davao del Norte at isa siyang special assistant to the president. Baka daw nagyabang o nang hambog. Nagyabang daw siguro na kaya niyang kontrolin yung mga Duterte supporters doon sa Davao del Norte. Kaya nabigo siya, hindi niya kaya ni Anton Lagdamio. Kaya inutosan siguro ni Anton Lagdamio or ni Liza Marcos or ni Bongbong or ni Martin Romualdez si Abalos na patawan ng suspension si Hubahib dahil hindi sumusunod sa utos. Hindi bumabaw, hindi lumuluhod, hindi lumuluhod doon sa kanilang mga pinuno na nasa Kongreso at nasa Malacanang. Nagkabukingan tuloy ang mga yawa. maulawan po daw ang mayor sa Tagum City na si Chung Uy ug ang vice governor na anak kini si Uy Uy. Kay dako na sila og kwarta nga nakuha kang Martin Romualdez. Ayun. Ang tubag ni Kasi pala itong vice governor at ang anak niyang mayor, mapahiya daw dahil malaki din daw. Ilang milyon kaya itong vice governor at ang anak niyang mayor dyan sa Tagum. Ilang milyon ang bayad sa inyo, mga sir. Mula kay Martin Romualdez, alalahanin ninyo. Tax yan ng taong bayan. Naghihirap ang taong bayan ngayon. Walang halos makain ay. Nagnakaw na nga yung iba para may malamon. Nakaw na nga yung mga pobre, nagnakaw pa rin kayong mga politiko, mga hinayupak kayo.
So ngayon, rumisbak si Tatay Digong kay Anton Lagdamio at Binoking na bangag. At tawag dito, horrified din ang wristback ni Tatay Digong, lalo kay PBBM, inex natin yun ha. O ito, Tagal na kaibigan, halos gabi-gabi nakikita tayo dyan si kay John Villar na inuman. Do not try to be, yung DILG should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililecturean kita. Kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Wala kayong alam na. so, isa daw tang ina si Anton Lagdamio. At may, ano pang sabi? Nag. Puro bangag. Ayun. So, Ayun, oo. do not try to be a hero. Dapat And then di Tatay Digong minuestra pa kung paano sila magbatak sa ilong. Parang nangungulangot lang din sila tayo. Baka nangungulangot din tapos sabay kain ganyan. Kasi pasok sa ilong, no? Tapos tanggalin nga, no? Tapos dilaan na naman. Akala nila, white powder pa yung kanilang pinapasok sa ilong at nilalantakan sa dila. baw ka, kaibigan tayo. Siguro, may utang na loob pa ako sa iyo. But when it comes to my country and you guys, huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya, pati ito, pag-demand kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw ninyo o ayaw nila, ay maglaro tayo. Kung hindi, aabot tayo sa batas. Lagdamio, huwag mo akong pilitin. Nako. Kayo ni Bongbong. Nako. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Anyway, kayo, anong alam mo? Aral ka sa London School of Economics? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo dyan? Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. So, do not be a smart ass. Kasi pag hindi, lecturean ko kayo araw-araw. Kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas, kayo mamayaman, anong alam mo? Pakantahin kita ng bayang Magilaw. Sige daw. Anak kayo ng mga mayaman. Adios. Hindi pala marunong kumanta ng lupang inirang si Anton Lagdamio. Mga pinisting yawa. Apo ka ni Florendo. Nako. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon. Kasi inyo pa rin yan. Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Agoy. Dapat Agoy. So tama pala si Bobby Tiglaw. Sa kanyang article,
Na yung lupa na yan ng tadi ko na pa around 6,000 or ilang 11,000 hectares ba yan dyan nasagingan sa Davao del Norte. Nasabi niya na dati daw yan, di umano, niland grab ni Marcos Sr. at pinangalan sa Lagdamio. At yung isang mansion ng mga Marcos na kung saan doon sila tumira sa Hawaii, pagmamay-ari ni Marcos Sr. pinangalan sa tatay ni Anton Lagdamio. Ayun. Hindi lang pala adik ito si Anton Lagdamio, pati pamilya land grabber din pala. Di umano, sabi ni Tatay Digong, ang lofet. Boss, at yung lupa na yan, ibigay sa mga tao. Naku, hindi yan ibigay. Dapat na land reform na yan, ang laki-laki ng putang inang yan. Don't you realize? Ngayong naman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno, putang ina ang rental doon. Wala din renta. Gamitin niyo ang politika. Bakit? May pera kayo eh. Pero wag mo akong... So, dapat i-check po yan sa BIR kung nagbabayad ba ng tax. Itong Tadeco plantation na yan sa Davao. Malaki-laki po yan, ha? Tadeco banana plantation na yan sa Davao, 80%. At 90% yun. So, Anton Lagdamio, hindi ka lang pala bangag, sabi ni Tatay Digong, land grabber pa pala kayo. Lofit ninyo. So, ano masasabi ninyo, mga kalalabs, mga bayots, na ang asawa ni Don Soluita, bangag na land grabber pa, sabi ni Tatay Digong. Kayo na po bahala.